Hating-gabi na sa lungsod ng Quezon City. Ilang oras nang walang kuryente dahil sa rotational brownout, kaya ang buong highway ay mistulang sementeryo sa sobrang tahimik at nakakapanindig balahibo. Maliban sa layo-layong tahol ng mga aso at yabag ng mga nagrorondang tanod at pulis sa barangay, ang lahat ay nilamon na ng dilim. Ang kadilimang ito ay tila kapareho ng kadilimang bumabalot ngayon sa buhay ni Mateo. Si Mateo, 28 anyos, isang IT engineer na nagtapos sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Ngunit sa ngayon, ang tanging natitira sa kanyang palad ay isang lukot na 20 pesos. Mula sa maliit at mainit nilang inuupahan sa squatter, dinig niya ang daing ng kanyang inang may sakit. Walang pambili ng gamot, walang pangkain, walang kinabukasan. Sa panahong ito ng krisis at taas presyo, ang dignidad ng isang binata ay tila alikabok na lang na walang halaga. Noon niya naalala ang mga salita ni Kuya Romy, ang ahente na nakausap niya 2 araw na ang nakararaan. Per, sa panahon ngayon, magugutom ka lang dito sa Maynila. May alam akong racket. Sa mga Pogo Hub at online gaming company sa Bulacan at Central Luzon, kailangan nila ng mga ihi na tulad mo. $1 ang bigayan, pare. Ang pinakamababa, 60,000 pesos. Para sa isang edukadong tulad mo, ito na ang break mo. Buo ang loob ni Kuya Romy habang nagsasalita. Nakasuot ng makapal na gintong kwintas at humihitit ng imported na sigarilyo, mukha talaga siyang asensado. Nagduda si Mateo noong una. Pero ang apoy ng kahirapan ay tila tumupok na sa kanyang utak. Sa huli, dahil wala nang ibang mapagpilian, tumango na lamang siya. Pagdating niya sa tagpuan sa isang terminal sa Cubao, nagulat si Mateo. Ang sasakyan nila ay hindi ordinaryong van, kundi isang bagong-bagong itim na Toyota Alphard na tinted ang salamin. Kasama niya sa loob ang 5 iba pang kabataan. Lahat sila ay may kislap ng pag-asa sa mata, pero bakas din ang pare-parehong kaba. Pag-andar ng makina, dumampi ang lamig ng aircon sa kanyang mukha. Pero sa loob ng sasakyan, nalalanghap ni Mateo ang pinaghalong amoy ng sigarilyo, pawis, at isang hindi maipaliwanag na amoy ng panganib. Ang driver ay tahimik lang. Sa tabi nito, may sumakay na lalaking nakafatige na pantalon. Sa gilid ng mata ni Mateo, nakita niya ang umbok ng baril na nakasuksok sa baywang nito. Sa kahabaan ng Lex patungong Bulacan, ilang checkpoint ang dinaanan nila. Ang nakakapagtaka, ni isa ay hindi sila pinara. Sa bawat checkpoint, ibababa lang ng lalaking nakafatige sa harap ang bintana, kakaway, o kaya ay may tatawagan sa cellphone, at agad silang pinapalusot ng walang tanong-tanong. Kita niyo na. Ang daan natin ay hawak ng mga malalaking tao. Walang dapat ipag-alala. Plansado na ang lahat kay Mayor at sa mga boss. Mayabang na lumingon ang lalaki sa unahan. Nang marinig ito ni Mateo, kinilabutan siya. Ang koneksyon ng mga nasa kapangyarihan at ng sindikatong ito ay malinaw na malalim. Nagsimulang maghinala si Mateo na hindi sila mga empleyadong ihahatid sa trabaho, kundi mga karne na dadalhin sa katayan. Ang iyak ng ilog. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumatahimik at nagiging nakakatakot ang paligid. Hindi pumasok ang sasakyan sa bayan, kundi dumaan sa isang liblib na shortcut sa San Jose del Monte, patungong bulubundukin ng Bulacan. Madilim ang gubat sa gilid ng daan, at paminsan-minsan ay may naririnig silang putok na tila galing sa baril sa kalayuan. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng isang ilog. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang masangsang na amoy. Amoy putik, lansa ng isda, at amoy ng nabubulok na bagay. Sa kabilang ibayo, natatanaw nila ang isang malaking compound na may naglalakihang ilaw, tila isang maliit na syudad sa gitna ng kawalan. Isang Pogo Hub na nagtatago sa anyo ng isang resort o industrial park. Ang mga ilaw na tumutusok sa dilim ay parang mata ng demonyo. Baba! Bilis! Walang oras! Sigaw ng isang lalaking may hawak na mahabang baril. Pinalibutan sila ng mga private army at itinulak pasakay sa isang bangka. Binagtas ng bangka ang maalon na ilog. Sa ilalim ng maitim na tubig, hindi na maisip ni Mateo kung ilang buhay na ang lumubog dito. Pagdating sa Pampang, pinayuko sila at isinakay sa isang lumang truck. Matapos ang 15 minutong biyahe, huminto sila sa harap ng isang dambuhalang pader na konkreto.
Sa itaas ng pader ay may mga barbed wire at sa mga door ay may mga bantay na nakatutok ang ilaw at baril. Hindi ito kumpanya. Ito ay isang makabagong kulungan. Pagkahinto ng truck, hinila sila pababa sa isang malawak na sementadong bakuran. Umalingaw ang yabag ng mga bota at sigawan. Nakita nila ang iba pang bagong dating, mga Tsino, Vietnamese, Dae at mga kapwa Pilipino. Lahat ay bakas ang takot sa mukha. Lahat ng cellphone, passport at ilabas. Isang malalim na boses ang narinig. Isang matabang lalaki na may pilat sa mukha at halatang insik pero tuwid magtagalog ang nagsalita. Sa tabi niya ay dalawang gwardya na may hawak na armalite. Nanginig ang lahat kasama si Mateo. Hindi maganda ito. Boss. Ang sabi sa amin AK company ito. Bakit kukunin ang cellphone? Ayoko na po. Uwi na lang ako sa nanay ko. Isang matapang na binata ang sumubok magreklamo. Hindi pa tapos ang kanyang sasabihin. Easy. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanya. Pinalo ng matabang lalaki ang binata sa mukha gamit ang dulo ng baril. Tumalsik ang dugo sa sementadong sahig. Ilang ngipin ang nagkalat. Nanahimik ang buong paligid na parang binuhusan ng yelo. Ang tanging naririnig ay ang daing ng binata at ang pagkasa ng baril. Click! Dito ako ang batas. Lahat kayo, binili ko na. Walang makakalabas. Kung gusto niyong umalis, bayaran niyo ako, o iwan niyo ang buhay niyo dito. Pinunasan ng matabang lalaki ang dugo sa baril gamit ang kanyang damit. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo. Ang matamis na alok na trabaho ay imbitasyon pala ni kamatayan. Nasa loob siya ng isang Keyscam Form P at ang mga protektor nito ay konektado sa matataas na opisyal sa gobyerno. Tumingala si Mateo sa langit. Walang buwan. Walang bituin. Puro neon lights lang ng compound ang tumatakip sa langit. Nanginginig niyang inabot ang kanyang cellphone, kasabay ng pagtanggap na ang kanyang kalayaan ay naglaho na. Nagising si Mateo, o nagkamalay, sa loob ng isang masikip na kwarto, halos 20 square meters lang. Siksikan silang 20 doon. Walang maayos na kama, kundi manipis na foam na amoy amag at mga kumot na punit-punit. Ang hangin ay amoy pawis, ihi at kulob. Gising. Gising na mga tamad. Oras na ng trabaho. 6:00 ng umaga. Kinakalampag ng mga bantay ang rehas gamit ang batuta. Nagkukumahog silang bumangon. Walang sapat na tubig panligo. Walang oras magbanyo. Parang mga hayop silang ipinagtabuyan paakyat sa upper floor. Pagdating sa second floor, namangha si Mateo. Ibang-iba ito sa kulungan sa ibaba. Ito ay isang malawak na hall na puno ng daan-daang computer. Malamig ang aircon pero hindi para sa tao, kundi para hindi mag-init ang mga makina. Rinig sa buong hall ang itak, tak, takti ng mga keyboard at ang sari-saring wika, Chinese, English, Tagalog. Masakit sa mata ang liwanag ng neon lights. Dito ang pwesto mo. Isang babaeng nasa 40, istriktang tingnan, ang nagtulak kay Mateo sa isang computer. Tinatawag siyang Ate Rose. Ang alias niya ay mailogo ng isang kilalang security agency. Simula ngayon, ikaw na si Kevin. Isang mayamang negosyante galing Amerika. Ito ang script mo. Soluhin mo. Hinagisan siya ni Ate Rose ng makapal na papel. Love story scripts. Pig butchering scam. Kailangan niyang magpanggap na lover ng mga babaeng taga-Europe o Vikis para perahan. Ma'am. Hindi ko po kaya. Ayokong manloko ng tao, bulong ni Mateo. Mumiti si Ate Rose ng malamig. Matututo ka rin. Kung hindi, tignan mo iyon. Tinuro niya ang dulo ng kwarto. May isang lalaking nakabitin sa kisam, patiwarik. Duguan ang buong katawan. Sa tabi nito, nagtatawanan ang dalawang gwardya habang hawak ang electric shock baton. Duguan na keyboard. Pagsapit ng tanghali, lalong bumigat ang presyon. Nag-ikot ang mga Chinese supervisor sa mga hilera. Sinong hindi aabot sa kota ngayong araw? Walang hapunan. 3 araw na walang kota.
Magpaalam na kayo sa isang daliri nyo. Alam ni Mateo na hindi ito biro. Ang katabi niyang binata, kulang na ng 2 daliri. Nanginginig ito habang nagtatype, puno ng luha ang mata pero hindi makaiyak ng malakas. Nang dapit hapon, may nangyaring karumal-dumal. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang dalagang nasa 20 anyos, nagkamali habang kausap ang kliyente. Tanga! Dahil sa'yo nawala ang $5,000. Sinabunutan ng supervisor ang babae at inuntog ang mukha sa mesa. Easy! Ang lakas ng tunog ng pagtama ng noo sa mesa kaya natahimik ang lahat. Tumulo ang dugo sa keyboard. Pero walang tumulong. Lahat ay nagkunwaring busy sa trabaho. Ang puso ni Mateo ay parang sasabog sa kaba. Tandaan nyo, sigaw ng supervisor habang pinapakita ang dugo ang kamay. Hindi kayo nandito para magtrabaho. Nandito kayo para magbayad ng utang na loob na binuhay pa namin kayo. Hawak namin ang buhay nyo. 10:00 ng gabi. May pumasok na mensahe sa screen ni Mateo. Isang babae mula sa Amerika. Gusto nito ang atensyon ni Kevin. Anong ginagawa mo, Kevin? Sobrang bored ko dito mag-isa. Nanginginig ang kamay ni Mateo. Kapag hindi siya sumagot, makakatikim siya ng kuryente. Kapag sumagot siya, hihilahin niya sa impyerno ang inosenteng babae. Humawak si Ate Rose sa balikat niya, bumaon ang kuko nito. Type na. Anong hinihintay mo? Sabihin mo, I miss you too. Pumikit si Mateo. Nakita niya ang mukha ng nanay niya. At ang mukha ng babaeng duguan kanina. Dumilat siya. Kinailangan niyang patayin ang konsensya niya pansamantala. Para mabuhay, kailangan niyang maglaro. Me too, dear. I wish I was there with you. Ang tunog ng T-Enter K ay parang tunog ng gatilyo ng baril. Sa sandaling iyon, namatay ang dating Mateo at ipinanganak ang halimaw na si Kevin. Pero sa loob niya, may munting apoy na naiwan. Isang araw, wawasakin niya ang lugar na ito. Ang galit na iyon ang naging gasolina niya para mabuhay. Ang mga bisita. Lumipas ang 3 linggo. Gamay na ni Mateo, ngayon ay Kevin ang pasikot-sikot. Payat na siya pero matalim ang mata. Parang robot na siya kung kumilos, pero ang utak niya ay nag-iipon ng impormasyon. 2:00 ng madaling araw. Malakas ang ulan sa labas. Parang machine gun ang patak ng ulan sa yero. Biglang system errored at namatay ang ilaw sa server room. Bago umandar ang generator, lumapit si Mateo sa bintana. Bumukas ang main gate. Pumasok ang convoy ng mga itim na Land Cruiser. Sa kislap ng kidlat, nanlaki ang mata ni Mateo. Ang mga plaka ng sasakyan ay hindi ordinaryo. Mga sasakyan ng gobyerno at may mga wangwang. Mga politiko, bulong ni Mateo. Ang mga bumabang tao ay nakabarong o smart casual, pero ang kilos nila at ang mga nakapaligid na bodyguard ay nagpapakita na sila ang mga boss. Ang Chinese na si Amy Liu ay nagkandara pang sumalubong na parang maamong aso. Bumalik ang kuryente. Hoy Kevin! Halika dito. Tawag ng AK head. Kailangan ng line para sa money transfer. Magaling ka mag-English, di ba? I check mo tong account. Dinala si Mateo sa say room. Amoy alak at mamahaling sigarilyo. Nakaupo sa sofa si Amy Liu at isang lalaking mukhang opisyal. Maraming cash sa mesa. Umupo si Mateo sa computer. Nanlamig siya sa nakita niya sa screen. IKCT, Tether, $5 million, 5 million, transfer to, isang kilalang holding company na konektado sa politika. Alam ni Mateo ang kumpanyang ito. Ito ang kumpanyang laging nababalita sa korupsyon. Ang perang ito, galing sa panloloko, ay didiretso sa bulsa ng mga tiwaling opisyal para sa eleksyon o pansariling yaman. Bilisan mo! Ano pang tinitingin mo? Sigaw ni Emily. Liu. Pinindot ni Mateo ang key enter. Successful. Ang pera ng isang lola sa Amerika ay naging pambili na ng boto sa susunod na eleksyon sa Pilipinas. Paglabas niya, narinig niya ang usapan.
Liu, gawin niyo lang ang gusto niyo. Kung kailangan niyo ng tao, marami sa bilibid o sa mga probinsya. Basta wag lang maputol ang pondo. Kumuyom ang kamao ni Mateo. Pati mga preso ibinibenta na rin dito. Hindi na sila tao. Mga demonyo. Sa sleeping quarters, may bagong dating sa katabing higaan. Puno ng pasa, may kadena sa paa. Tumingala ito kay Mateo. Per. Pulis ako dati. El Hitiu. Dante. Nangialam ako sa kaso nila kaya dito nila ako tinapon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Dante. Nakahanap siya ng kakampi sa dilim. Mateo. Sa ulado ko na ang mapa ng kampo. Bulong ni Dante. Dahil dating pulis, mabilis siyang mag-analisa ng seguridad. Sa North Wall may butas sa security. Kapag namatay ang generator, 20 minutes bago bumalik ang kihis dyan. Yan ang tiyempo natin. Pero nahuli sila. Easy. Bumukas ang pinto. Hoy! Anong binabalak nyo? Dumating si Ibatot, ang malupit na head guard. Hinila niya si Dante sa buhok. Ikaw yung pulis na pakialamero ha? May special treatment kami sa'yo. Isama niyo yung kausap niya. Dinala sila sa basement. Habang pababa, lalong bumabaho ang amoy kalawang at dugo. Soundproof ang kwarto. Kahit anong sigaw, Diyos lang ang makakarinig. Pulis ka pa ha? Sabi ni Bato habang tinatali si Dante sa silyang bakal. Pinindot niya ang switch. Sisisisisik. Ah! Sigaw ni Dante habang nanginginig sa kuryente. Napapikit si Mateo. Huwag kang pipikit. Tignan mo. Hinila ng bantay ang buhok ni Mateo. Pinatigil ni Bato ang kuryente. Hingal na hingal si Dante. Kayo. Mga tuta kayo ng sindikato. May araw din kayo. Nagalit si Bato. Kumuha ng place. Matapang pa ang dila mo ha. Binunot niya ang kuko ni Dante. Hinimatay ang pulis. Binuhusan ng tubig. Binalingan ni Bato si Mateo. Tinapik ang dugo ang play sa pisngi nito. Kevin. Dahil magaling kang AK, palalampasin kita ngayon. Pero tandaan mo. Bawat type mo, nakatingin kami. Binalibag nila si Dante sa selda pagkatapos. Duguan ang kamay. Inalalayan siya ni Mateo. Sarge. Mateo, bulong ni Dante. Hindi pa ako patay. Lalaban tayo. Nang gabing iyon, sumumpa si Mateo. Lalabas ako dito ng buhay. At isisiwalat ko sa mundo ang kababuyan niyo. Ang katotohanan sa Zone D. Isang gabi, tinawag ulit si Mateo. Kevin. Sumama ka. Sira ang network sa Zone D. Sabi ni Atrose. Ang Zone D ay bawal na lugar. Sabi nila stockroom daw. Pagpasok ni Mateo, amoy formalin at alcohol. Hindi ito stockroom. Hospital ito. May 30 kama. Ang mga nakahiga ay mga empleyadong hindi nakakuota. Nakatali. Tulala. Habang inaayos ni Mateo ang router, narinig niya ang usapan ng doktor at ng buyer na insik. Ito, 22 years old. Malinis ang kidney. Grade O ang atay. Tinuro ng doktor ang pasyenteng lalaki. Namukhaan ni Mateo ang lalaki, yung binugbog noong nakaraang linggo dahil nakatulog. Ngayon, spare parts na lang siya. Sige, operahan na mamaya. May buyer na politiko sa Makati na naghahanap ng kidney. Muntik nang mabitawan ni Mateo ang screwdriver. Kinakatay nila ang mga taong hindi na mapakinabangan sa scam. Tulong! Isang mahinang boses galing sa isang babaeng nasa stretcher. May tahi sa tiyan. Kinuhaan na ng kidney. Gusto ko nang umuwi. Durog ang puso ni Mateo. Gusto niyang tumulong pero wala siyang magawa sa ngayon. Konting tiis na lang, bulong niya. Pagbalik sa opisina, nag-install si Mateo ng key keylogger sa system. Lahat ng pangalan ng doktor, buyer, protector. Kukunin ko. Ang plano. 3 sila sa plano.
Si Mateo, si Dante, at si Joy, isang Pinay na taga-kitchen, may peklat sa mukha dahil sa pananakit ng lasing na boss. Bukas ng gabi, birthday ni Mayor na protector nila. Mag-iinuman ang mga gwardya, sabi ni Joy. Sa likod ng kitchen, may gate kung saan dumadaan ang truck ng basura. 3:00 ng madaling araw, bukas yun, plano ni Dante. Pero naka-electronic lock yun, sabi ni Joy. Ako ang bahala, ngiti ni Mateo. Naglagay ako ng virus. Pag-enter ko, maglaloob ang key at bubukas lahat ng pinto. Ang pagtakas. 3:00 ng madaling araw. Bumabagyo. Kumukulog at kumikidlat. Umupo si Mateo sa computer. 2:59 Para sa Pilipinas. Para sa amin. Enter. Namantay ang ilaw. System hack ang nasa screen. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog sa likod, pinasabog ni Dante ang tangke ng gas gamit ang gawa-gawang molotov bago tumakbo. Sunog! Sunog! Nagkagulo ang lahat. Bumukas ang mga pinto. Nagtakbuhan ang daan-daang biktima. Nagsimulang mamaril si Bato at mga tauhan niya. Retratin nyo! Sa gitna ng gulo, tumakbo sina Mateo, Dante, at Joy papuntang kitchen. Hinarang sila ng 2 gwardya. Dapa! Sigaw ni Dante. Sinugod niya ang gwardya at sinaksak sa hita. Inagaw ang baril at binaril ang isa pa. Takbo! Sigaw ni Dante. May tama siya sa balikat. Narating nila ang pader sa likod. Wala ng kuryente ang bakod. Inakyat nila ito. Hoy! Huwag kayong aalis. Papalapit na sina Bato. Mateo. Joy. Mauna na kayo. Pipigilan ko sila, sabi ni Dante habang kinakasa ang baril. Hindi pwede, Sarge, sigaw ni Mateo. Pilay na ako. Pabigat lang ako. Umalis na kayo. Utos ito. Ngumiti si Dante. Hanapin niyo ang pamilya ko sa Cavite. Sabihin niyo lumaban ako. Nagpaiwan si Dante sa likod ng puno at nakipagbarilan. Bang! 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 Umiiyak na hinila ni Mateo si Joy papasok sa gubat. Unti-unting nawala ang putukan. Alam ni Mateo wala na si Dante. Ang ilog ng angat. Tumatakbo sila sa gubat ng Sierra Madre. Putikan. Sugatan. Rinig nila ang tahol ng mga aso. Narating nila ang ilog angat o isang malaking ilog sa hangganan. Malakas ang agos dahil sa bagyo. Kailangan nating tumawid, sabi ni Mateo. Tumalon sila sa malamig na tubig. Doon! Sa tubig! Nakita sila ng mga humahabol. Pinaulanan sila ng bala. Lumubog sila sa ilalim. Nakita ni Mateo ang mga bangkay na inanod sa ilalim, mga biktimang tinapon ng sindikato. Pilit silang lumangway hanggang sa kabilang pampang, kung saan may highway. Nakaahon sila. Hingal na hingal. Ligtas na. Sa kabilang ibayo, nakikita pa rin ang ilaw ng compound. Ang impyerno sa lupa. Hindi pa tapos, bulong ni Mateo. Susunugin ko kayo. May dumaang patrol car ng matinong pulis sa highway. Itinaas ni Mateo ang kamay. Simula na ng paghihiganti. Ang katapusan. 1 buwan ang nakalipas. Nasa isang safe house sila. Hawak ni Mateo ang EXB. Nandoon lahat ng ebidensya. In-upload niya sa social media, sa Senate website, sa international news. Sent. Nag-viral ito. Nagalit ang mga tao. Justice for victims. Pero lumipas ang ilang linggo. Natabunan na ng ibang issue. Tsismis sa artista. Politika. Natawa na lang si Mateo ng mapait. Ganoon lang kabilis makalimot ang mundo. Nakatanggap siya ng text. Alam namin kung nasaan ka. Manahimik ka kung ayaw mong madamay ang nanay mo. Nag-empake si Mateo. Aalis na naman siya. Isa na siyang multo. Sige lang. Habulin niyo ako, bulong niya sa sarili habang naglalakad sa ulan.
Pero tandaan nyo, hawak ko ang alas. At unti-unti pababagsakin ko kayo.